Ako si Daniza Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Matapos isagawa ang simultaneous drills, inihayag ng PHIVOLCS sa publiko na wala pang reliable technology ang makakapagsabi sa eksaktong oras, petsa at lokasyon na magaganap ang lindol. Kung kaya't nagbabala ang PHIVOLCS sa publiko na iwasan ang pagpapadala ng mensahe na may kaugnayan sa lindol na siyang nagdudulot ng pagkalito at takot ng mga nakakatanggap nito. Anila importanteng sumangguni at magsiyasat ng kaalaman ukol sa paghahanda kontra sa panganib ng mapaminsalang lindol sa pamamagitan ng pagbisita sa kanilang website at social media pages. Nakatakdang ipagdiwang ng PhilPost ang National Stamp Collecting Month at ika-256 na anibersaryo nito sa serbisyo sa Stamp Launch and Exhibit. Ito ay may temang Journey in Phil Lately na siyang magpapakita ng kasaysayan ng Pilipinas, kultura at sining. Ang exhibit ay isasagawa sa ika-13 ng Nobyembre hanggang ika-15 sa Music Hall ng SM Mall of Asia, Pasay City. Nagbigay babala ang DOH sa publiko tungkol sa Facebook page na DOH Hot News na ginagaya umano ang ahensya ng pambansang pamahalaan ng may parehong pangalan at logo. Ayon sa ahensya, ang nabanggit na page ay peke at walang anumang kaugnayan sa DOH. Para sa mga opisyal na anunsyo, pinaalalahanan din ng ahensya ang publiko na kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga lehitimong source at plataporma ng mga ahensya ng gobyerno. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Focus. Sa ulo ng mga balita, paglago ng ekonomiya ng Pilipinas tumaas na sa 5.9%. Bulkang Taal nagbuga ng pinakamataas na sulfur dioxide emission. DTI tinututukan ng pagpapabuti sa sektor ng trabaho. Lungsod ng Kidapawan, inilunsad ang sariling tourism branding na Kidapawan Life is a Celebration. Amerikanong nakatulan ng kasong pangahalay sa menor de edad, hinarang sa NAIA. BOC, tinimbog ang higit 13 milyong pisong halaga ng kinulimbat na sigarilyo sa Zamboanga. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Focus. Ako si Daniza Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Nakapagtala ang Bulkang Taal ng pinakamataas na sulfur dioxide o SO2 gas emission nitong ika-9 ng Nobyembre. Ayon sa PHIVOLCS, may kabuang 11,499 tons kada araw ng SO2 gas emission mula sa Taal Main Crater ang nasukat na pinakamataas na naibuga ng bulkan ngayong taon. Matatandaang nag-umpisa na muli itong magbuga ng VOG kamakailan na nasaksihan din sa rehiyon ng Calabarzon. Sa kabila nito, nananatiling nasa Alert Level 1 status ang Bulkang Taal. Upang makatulong sa paglutas sa matagal ng krisis sa pabahay sa bansa, tinalakay sa Kongresong iba't ibang suhestyon at hakbangin ng mga ahensya para rito. Tungay ng detalye sa ulat ni Princess Castro. Alinsunod sa mga kinahaharap na problema sa pabahay sa bansa, tinalakay sa Kongreso ang mga hakbangin at mga kinakailangang karagdagang pondo upang masustentuhan ng sapat ang mga programa para sa mga mamamayan. Dahil dito, nagkaroon ng pagpupulong hinggil sa deliberasyon ng 12 panukalang batas hinggil sa pagtugon sa mga programa sa pambansang pabahay na inihain kahapon ika-9 ng Nobyembre. Ang sumusunod na House Bill ay layong tustusan ang kakulangan sa pabahay sa bansa.
at upang matiyak ang mas mahusay na paglulunsad ng mga inisyatibo sa pabahay at mapabuti ang pag-access sa abot-kayang pabahay, nagtalaga ng isang technical working group ang komite upang pagkasunduin ang mga panukalang batas na ito. Ang housing at urban development na ito na binuo ng kapulungan ay pinamumunuan ni Negros Occidental Representative Francisco Kiko Benitez, kung saan sa ilalim nito ay maglalaan ng pondo upang tustusan ang programa sa National Housing Development, Production at Financing na muling bubuhay sa Comprehensive and Integrated Shelter Financing Act of 1994 at gawing institutional ang pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Kaugnay nito ay binigyang diin ni Benitez ang pangangailangan sa inobasyon at integrated financing approach dahil na rin sa limitasyon sa pananalapi ng pamahalaan at idagdag pa ang ecosystem ng pagpupondo ng pabahay. Sa naganap na pagpupulong, marami sa mga ahensya ang nagpahatid ng suporta sa mga inihaing na suwestyon alang-ala sa pagpapabuti sa mga programa gaya na lamang ng 4PH. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Isang makulay at kultural na pagtatanghal ng mga Kidapawan ang nagpabilib sa mga manonood sa NAIA Terminal 3 habang inilunsad ng pamahalaang lungsod ng Kidapawan ang sarili nitong tourism branding na Kidapawan Life is a Celebration sa isang seremonya noong Miyerkules 8 ng Nobyembre. Bilang karagdagan sa pagpapahayag ng kanyang masigasig na suporta para sa tourism branding ng Kidapawan City, binigyan din ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang kahalagahan ng pagpapakita sa mga natatanging karanasan na ginagawang isang magandang destinasyon ng Pilipinas at pinuri ang kontribusyon ng Kidapawan City sa pagsasakatuparan nito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, paglago ng ekonomiya ng Pilipinas tumaas na sa 5.9%. Bulkang Taal nagbuga ng pinakamataas na sulfur dioxide emission. DTI tinututukan ng pagpapabuti sa sektor ng trabaho. Lungsod ng Kidapawan, inilunsad ang sariling tourism branding na Kidapawan Life is a Celebration. Amerikanong nahatulan ng kasong pangahalay sa menor de edad, hinarang sa NAIA. BOC, tinimbog ang higit 13 milyong pisong halaga ng kinulimbat na sigarilyo sa Zamboanga. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Daniza Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Lumagda ng isang Memorandum of Understanding o MOU si DTI Secretary Fred Pascual kasamang Unilab Foundation at ang Makati Business Club. Ang MOU na ito ay naglalayong pausayin ang trabaho, bawasan ang unemployment rate at underemployment at pabilisin ang human capital development sa Pilipinas. Sa ilalim din ng memorandum ay isusulong din ang pagbibigay halaga sa science, technology at innovation kung saan matutulungan nitong mapabilis ang digital transformation upang iposisyon ang mga manggagawa na maging globally competitive at future-ready na tutulong mag-angkat sa sektor ng trabaho. Hindi na itutuloy ni VP Sara Duterte ang hiling nitong confidential funds sa Kongreso. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Nitong nakaraan ang ipinahayag ng Kamara ng Budget ng OVP ay 1.874 billion pesos na mula sa 2.378 bilyong piso. Ito'y bumaba ng 500 milyon dahil tinanggal ng Kamara ang confidential funds ng OVP.
Ngunit nitong nakaraang plenary debate tungkol sa 2024 OVP budget, inanunsyo na ni Senator Sonny Angara ang statement ng OVP na hindi na itututuloy ang paghangad ng confidential funds. Ayon sa OVP, ito ay dahil divisive ang nasabing issue o posibleng maging sanhi ng pagkawatak-watak o pagkasira ng pagkakaisa ng bansa. Paglilinaw ni DepEd spokesperson and Undersecretary Michael Poa, ang desisyong ito ay bilang paninindigan sa pangako ng OVP na maging matatag at mapayapa ang bansa. Dagdag pa ng OVP, hindi na rin hihiling ang DepEd ng nakaraang nitong mungkahe na 150 million pesos confidential funds. Umaasa umano ang ahensya na ang nasabing fund ay maire-align sa National Learning Recovery Program. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Upang masugpo ang kaso ng pangmomolestya sa bansa, isa na namang banyaga ang hinarang sa NAIA dahil isa itong sex convict. Base sa pahayag ni BI Commissioner Norman Tansinco, hinarang ng BI Border Control and Enforcement Unit sa airport ang kinilalang dayuhan na si Terry Lynn Spice, edad na 60 taong gulang, tubong Estados Unidos. Ayon sa ulat, noong nakatanggap na ng report ang BI sa paglapag ni Spice sa Pilipinas, agad na inaksyonan ng BI ang kanyang pagtungo sa bansa at agarang pinabalik muli sa kanyang bansang pinanggalingan. Isa lamang si Spice sa 140 dayuhan ang pinagbawalan ng BI na makapasok sa bansa dahil sila'y nabibilang sa registered sex offenders. Base naman sa impormasyong nakalap sa US Department of Homeland Security at Interpol's National Central Bureau sa Maynila, nakasuhan si Spice dahil kanyang hinalay ang 14 na taong gulang. Bilang tugon, binalaan ni Tansinco ang mga dayuhang sex convicts na huwag nang tumungo sa Pilipinas dahil kanilang pinaiigting ang proteksyon ng mga kabataan at kababaihan sa bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Paglago ng ekonomiya ng Pilipinas tumaas na sa 5.9%. Bulkang Taal nagbuga ng pinakamataas na sulfur dioxide emission. DTI tinututukan ng pagpapabuti sa sektor ng trabaho. Lungsod ng Kidapawan, inilunsad ang sariling tourism branding na Kidapawan Life is a Celebration. Amerikanong nahatulan ng kasong pangahalay sa menor de edad, hinarang sa NAIA. BOC, tinimbog ang higit 13 milyong pisong halaga ng kinulimbat na sigarilyo sa Zamboanga. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.